Alright, so mabay nga oras sa aton tatanan, Eastern Visayas, dinhi Tacloban ngan siyempre naton mga kababayan, bugos nga Eastern Visayas region dinhi Leyte, Southern din Leyte, ha Biliran, Samar, Northern Samar ngan Eastern Samar. Gan of course pati gyapon naton mga kababayan na adto gawas ito naton region, gawas ito naton nasa Pilipinas, mao pay nga oras sa imong tanan. Good evening, good morning, good noon. O ano pa? Oras ha? Oo. Oo, so welcome to Community Matters. Yan, live na tayo ngayon. Oo. Inen dawo mga updates nga mga may nugdanon niya nga may mangrawon ito naton pagingadayan. Alright, so live na live tayo sa Taclob Digital News, ano? Facebook page nga niyan aton YouTube channel gaponan Taclob Digital News, you know, so naton podcast na nga tayo Lunes, Miyerkules ngan Biyernes nga mga adlaw. Nga ako gyapon ni host Ruel Montes. Nga again ini ang Community Matters and usang public affairs program han Taclob Digital News. All right, thank you very much for joining us this Monday evening. Para ito naton Monday edition, yan nga July 27, 2026. Oy, ilang tulog na lang. Mauman naliwat iton bulan ng Hulyo, ha? Alright, so again, thank you very much for joining. And again, kung meron niyo mga comments, mga suggestions, nga if you want something to share, you have something to share, labi na ha? Yan na, ano ito niyo masisiring, ha? And in State of the Nation address ni President BBM, President Bongbong o Ferdinand Marcos Jr., siring pa man, di ako pangulo ng pamilya, ano to? Kapamilya, di ako pangulo ng kaibigan, hindi ako pangulo ng kapartido. Tama ba? Ay, nato. Pangulo ako ng mga Pilipino. Something to that effect, ha? Oo. Anay na, baga kokolantay ni, ha? Ano nabanton ka? Tikang hakoan. Ayan, tikang hapiay. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. So sa iya ikalima nga State of the Nation address nga gintagan ni doon ni Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Di pala mahiya. Yan ang adlaw, yan ang kulop, ano? Oo. Nga ayun pa. Alright, so yes. So ngayong araw, the entire nation focus on one of the most important political events. Yan ang atuig. Amo na ining SUNA or State of the Nation Address. Pero aseni, itan aton yun na beyond the speeches, beyond hinton mga baga aplos o parakpaka naman, mga congressman. Importante ito naton pag-iskutan yun na kung ano good man iton kahimtang aton mga komunidad. The realities on the ground, di ba? Ang mga issue nga kinahanglan gihapon naton pag-atubangon dinhi mismo aton Eastern Visayas region. Alright, so tonight's episode,
edition is not just about what was said hini pagtagasuna. It is also about what our people are saying here din sa Eastern Visayas region. Okay? Yan. So, babalikon ko kung baga may daniyo gusto paangbit nga mga insights nga mga reactions nga siring paman iton iyo baga mga hinanaing serba Tagalog ka. Oo, kaya di ba? Sa naton actually ning aton yan na edisyon is a continuation han aton gintikangan na nga series kabahin ini nga mga basic nga problem issues. Ito naton environment, ining aton pagdaga tubig, ano? Oh, so yan. Alright, so aton tikang yan nga adlaw ngayon nga aton Monday edition ito na ang Taglob Digital News, covered din duhang importante nga mga istorya yan ang adlaw. Alright, siyahan of course ining State of the Nation address ng presidente. Ikaduha nakatambong kita sa nga forum nga gindumara dinhi syudad ng Tacloban pira nga mga progressive organizations kanina inihan aga. Oo. Ang mga organisasyon ini nga mga progresibo so kaditon katungod Sinirangan Visayas, Sanlakas Eastern Visayas, ngan Kabataan Party List Eastern Visayas. Ngan anibab pagawaray ko ka-take note anibab. So, asa ito? Nakamaya na rin forum. During ini nga era forum, hirimang raw, era ginisgutan ang mga issues. Of course, mga issues affecting ito naton mga ordinaryo nga mga mulupyo. Excuse me. Ngan particularly, kita din hiya Eastern Visayas, So, among ito na mga concerns nga ira pahamtang, of course, ini nga ato nagyapon ini ginisgutan, report, kabay ini pag-uminto itong kabarada nitong kuryente. As a matter of fact, na-mention gyapon ini yan ang State of the Nation address ni PBBM. Na kailangan daw itong mga system loss charges. Kuan ko inin na natutumbok. Natutumbok. Pero as ito, inin atong pa ini kikitaon kung kutumbang ngayon. But of course, nilalaman natin because again, payagan presidente nga as we all know, kung ano itong gumawas nga pahayagan presidente, that becomes a policy, official nga policy, especially kay State of the Nation address, So, ini nga pag itaas itong electricity cost, labi na, din Eastern Visayas region, nga babalik-balik natin ini, nga doro ni ka very ironic kita din nga we are the host itong ani aton sorok itong tinatawag nga geothermal energy source kung diri kita na nagpupulos ito na aton kinukuha ng kuryente tikang ini nga mga nagamit fuel hindi ba nga region salit nagdododoroy kita hing kamamahal ito na aton kabaradan kuryente electricity costs. Sunod gyapon yung mga issues naton ini nga pagtago water service issues, di ba?
Again, babalik ko naton as we have reported yun ang adlaw didayton naton in news article or analysis. Oo. Yan in fact tagad na gyapon ini tunsang gunan paglunsod ng Tacloban ni Councilor Jerry Oy dan Councilor Eric De Vira. Ganoy ni mga abogado, ha? Kaparte ni pagtaga Leyte Metropolitan Water District, ano? Ini nga tinatawag nga joint venture agreement. Nusa nga pribado nga kompanya. Na-mention, babalik ko nato nini. Amo ani nga ato nini na report na nga usay ni nunod, ha? Ini nga mga paginano ini nga mga joint venture agreements in mga utilities so ganin mga water utilities, no? Ngan papagbatunon ang mga indadabihan ini, no? During the 2025 State of the Nation Address ng Presidente. Kaopo dato nga mga pulong nga nag-aaringaw-ngaw nga napagkena an mahiya naman kayo, di ba? In-reviewhan niyo mga ka-community, no? Joint venture agreements kay nagawas naton last year pa, ha? Nga damon mga kapalpakan labi na hini nga pagtaga ano pa daw ni Candabilyar and what prime water, na prime water. So yun na baga iba na daw tagiya ni a certain Lucio ko, no? Ngan gini-baliwat iton ngaran ini prime water nga tuhin Hiraya saring pa ni Councilor De Vira Hiraya water. Anyway, so dirito siya ito natin baga tumong pero that's part ini naton yun na special edition mga kasangkayan, ano? Water service issues. Nga of course, so sa pagyapon nga mga nung una nga mga issues yun nga mga panahon, ini of course, ini nga pagtaga poverty kapobrihan. Diba? Eastern Visayas region o sa pinakapobre nga mga region na bugos nga Pilipinas. No? Sigon nga ni, itong mga kuan ha mga planners aton mga government functionaries nga usa iton nakakakausa labot leni nga mga natural calamities, natural hazards or natural events nga aton na-experiensyahan na almost kada tuig. Ini nga mga pagmamahal iton kuryente kay waray iton mga investors maganigod na gagad nga niya, no? Kay siyempre, salit mahal iton mga paraplito naton ay puros pati pagkaon, mga utanon, di ka nga gawas ito naton region, no? Poverty. O sa pagyapon nga ginimang ground part ito ng edukasyon. Education crisis. Livelihood, labor panarabuan, agriculture, governance, kanini nagyapon na pagtaga, accountability. Okay, yan. Alright, so later on in our program mga kasangkayan, ano? Later in our program, aton igre-reply ang mga portions, ang mga statement, ini nga mga progressive organizations para kita nga mga viewers
and listeners, makabati han ira mga perspektibo direktamente ano, direktamente. Um, direktamente. Ay na. Ah, oo. Ah, and then as always, ito on Community Matters um, provides a platform for dialogue and informed discussion on issues nga nakakaapekto direkta ito naton mga communities, okay? All right, so uh, briefly, ato na ining halika na pagtaga SONA ang presidente, no? Naging-deliver di pala maya. As expected, ang presidente gin-highlight ang mga accomplishments sa ni administration over the past year. Giginimang ra ni infrastructure, pagtaga digitalization, economic growth, education, agriculture, health, peace and order, non-government reforms. By the way, mga kasangkayan, aton gyapon ini pag Lesson nga igko-contextualize ini naton itong kahimtang naton dinhi aton Eastern Visayas region, all right? And one area nga nagpapabilin nga to deserve iton kaaton attention itong publiko is the delivery of basic services, di ba? Because regardless of economic indicators, kita nga mga mulupyo nagpapadayon, pagpakyanain, simple nga mga pakyana. Di ba? I'm pretty sure na nakaka-relate itong kadaman inihaton din sa Eastern Visayas region. May trabaho ba? Affordable ba ang presyo itong pagkaon? Ano niya na ang latest nga inflation report ng PECA? No? Nagpapawili na taas ito naton inflation. Although nagkamayadahin baga paghinayan pagsaka, but still, hataas ito naton, mas hataas pag kita ito naton inflation rate kontra ito national. Nga inflation rate ito national. Okay? May tubig ba kada adlaw? Stable ba itong supply and kuryente? Accessible ba ang aton edukasyon, labi na basic education, ano? In other words, itong tikang nga ada itong Department of Education. These are questions ito naton mga ordinaryo nga mga pamilya na gipapakyanan naton adlaw-adlaw nga aton mga pagkinabuhi. And these are also the questions kita nga mga journalist o aton mga pamamayag nagpapadayon kita pagpakyanan, nagbabalik-balik kita ni pagpakyanan. Even kanina, dinahan din nasabi nga forum in mga progressive groups. Say na, amo nito pakyanan naton. Ano tiyo masisirang ini nga mga issues, labi na pagtaga tubig din na Tacloban. Ini nga pagtaga kuryente. So, speaking of public concerns, mga kasangkayan, mga ka-community, earlier today, ini nga mga progressive organizations nagkatitirong pinagin forum din na Tacloban, amo na to discuss what they believe nga nagpapabilin iton pressing issues nga ginatubang ito naton nasod nga ito naton Eastern Visayas region na pagkinang mga panahon. All right, so let's first take a look at what happened. Okay? Aton daw ini, warita niya, standby. Kay aton tatagan ni lugar, replay, otro iyo ang mga pamahayag, kini nga mga grupo, pinagin ira mga representatives,
mga kabataan pa ini. So, aton unahon ini Kevin Maestri ang Kabataan Party List Eastern Visayas. Oh. Oh, so ini ang Kabataan Party List may naninira ini na lingkod dito ha Kongreso ano. May ada na ini na lingkod dito ha Kongreso ha. Oh, so adi itong representante ni Rene tinaglawas ni Kevin Maestri ang Kabataan Party List din ni Eastern Visayas Region. Okay, so standby lang ka mga kasangkayan ha. Ay na ba ini? Magkakay. Adi. Okay. Para mga ordinaryo nga Pilipino. Dugang ini nga pakuri hay kaos nga aning nga panginabuhi din sa sinarangan Visayas nga food insecure. Mo nakikita klaro na ang prioridad ni Marcos sa ekonomiya kay interes sa mga dayuhan nga imperialista. Makikita tayo ni hanati kadamo nga mga proyekto in renewable energy projects. Quote and quote renewable energy projects. Kay sigun man nga renewable energy ini para kan kanay. Habukos nga sinirangan Visayas, hamon pag-aaram naabotin 48 ang tanan nga proyekto in renewable energy projects. Pinakadamo hinian mga hydropower projects na naabotin 17 out of 48. Ikaduway niya mga solar panels na solar farm na naabotin 16 projects sa bugos nga Eastern Visayas. So, ini nga mga hydropower projects, mga renewable projects, di man nga din natatagap-taman ang mga mulupyo, bisa na summer, na problema lagi pang kuryente, unregular nga brownout. Kay ang mga kuryente nga nakukuha sa mga renewable energy projects, di rin babaligya ha atong rehiyon or di rin nagagamitan ha atong rehiyon. Maski kagamit iyan ibang rehiyon. Kay ang prioridad man, hindi nga mga renewable energy project, di rin ang paghatagin accessible nga access ha, in paghatagin access in kuryente ha aton mga kabuktuan na summer, kundi ang pag mas makamura kapag producing kuryente para mas makadako hinhalin, in profit ba. So nagkukuri lagi ang pandamong sa Marnon ha access kaluyuhin nga mga proyekto. Samtang ha 48 nga mga projects damo ang mga reversible effects kuan ha environment. Damo hini nga mga projects in gintitindog ha mga protected area. Ha may da mga gita-target itindog sugad sa Calvario ngan ini nga mga proyekto, mga dagko nga proyekto labi ng solar farm na nagiging daluyan in pagkawara hinaton mga agricultural lands. In amon mga habang nakakaganan siya hera, waray nakukuha nga benefit ang kadapan ha aton. Priority Alright, so certain partihan na pahayag ni Kevin Maestri han Kabataan Party List Eastern Visayas ha. Oh, so asenin nira gin nga dahil pagtaga sorok iton elektrisidad gan siyempre iton mga iba pa nga mga issues nga especially affecting nato mga kabatanunan ano, edukasyon na de-emphasize iton despite daw iton economic growth figures nga again pahamtang iton national nga panggobernuhan damo pagyapon iton mga communities nga nagpapadayon paka-eksperyensya iton kapobrihan ini nga poverty no, kakulangan in disinting panarhamuan ano nga ini nga pagtigataas iton mga presyo at mga parapliton ang kamahal ito naton elektrisidad, limited livelihood opportunities in the region ano nan inadequate nga public services. So para din ni Eastern Visayas, di highlighted in several issues
nga para haira gintutuan nila nga na-deserve mas inin hataas ha, nga atensyon iton gobyerno. And among these are iton access to water, electricity cost, babalik-balik lang natin ini, agriculture, we're supposed to be an agricultural region. Pero hagoy ito natin production, no? Education, social justice, nga na ini pa nga pagtaga environmental protection. Ang kita as a news organization, itong Taklog Digital News, nato kita nga ini nga mga himangrawon inton aton conversations are very, very important and essential. Whether one agrees or disagrees, kini nga mga posisyon nga ginpahamtang, ginpresentar, kini nga mga grupo, giving space to different sectors, nakakakontribute gyapon ini para iton aton pag-intindi or understanding itong publiko han mga issue nga nakaapekto iton aton mga communities, ito na aton mga communities. Alright, at this point, let us listen to portions gyapon ng mga statements kay gin-deliver dinhining pagtaga forum adian kuan inin katungod sinirangan Visayas ngansan lakas Eastern Visayas, ha? Okay. Okay, importante liwat ini mabatian naton, ha? Oh. Aha. Katungod dihikuan okay, ada nag-join na aton live kasamang Marlon Tanyo. Ano sangkay? Kung baga gusto ka baga mag-join live, pag-ingon pag-ingon. Ay, ginbibiling daton, kay naman ni nga aton mga file didi, ang mga, kay importante mabatian naton, ha? Importante mabatian naton, ha? Adihi rini advincula. Iyaliwat ini kausay ng mga panelists dito. Iyaliwat ini gintagan ni doon in parte sektor ang mga magtatrabaho. In fact, kailangan ng PNP. Tanggalin na lang yung regional wage board. Kasi sa pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa, bakit hindi na lang ang inihingi ng sektor ng paggaba ay across the board sa taas ng presyo ng mga bilihin, mga papaliton, hindi na nakakangkop yung mga manggagawa. Sa pagkain pa lang, hirap na hirap na. Lalo na kung may mga anak pa na nag-eskwela. Kaya nga sabi namin, sa regional wage board o sa province, ano bang pinakaiba ng sweldo ng manggagawa doon sa sweldo ng manggagawa sa NCR? Bakit hindi na lang ipatapay yung living wage? Matagal na namin nilalaban yan. Nung panahon pa ni Renato Magtubo, sa partido ng manggagawa, congressman pa siya, saka si Jenny Bautista na San Lakas, ng congressman pa na tanggalin na yung ganyang mga hindi makamagagawang mga polisiya. So, as of now, ang 475 pesos sa province rate, maganda na yun. Kung may papatapat ng ganong 475 na mga regular na sweldo. For example, sa downtown Tacloban, hindi ko na sasabihin kung establishmento, meron pa doon kami kita ng 200 per day.
12 oras ang kanilang sinisweldo. Yung may makatarungan, bakit hindi i-census ng labor, ng dole, yung mga establishmento na yan na hindi nagpapataba ng minimum wage? Sa minimum na lang tayo nag-uusap. Dahil kung ang mga magagawa ay walang sapat na magpoprotekta para sa kanilang karapatan, paano na ang kanilang magiging laban? Kaya sa tingin namin, Alright, sa mga kasakayan, ni Mr. Rene Advin ko lang, oo, ay igin sususnan, pati na kay hapon nga niya, siring niya, wala nitong pulos. Angay na lang ito baga, waraon, demolish sa pagtaga Regional Wage Board. Sabi na, ano itong diferensya, itong mga magtatrabaho dito Metro Manila, gandi na mga probinsya. Oo. Oo. Pero kabisa nito natin mga babalaw, sa mga discussions na mga diri ko din na, oo, kahit iba, diri pwedeng uniforme itong wage daily wage, no? Dito, NCR, mag-iba kaupay, no? Dito labi na Metro Manila, yan iba nga mga highly urbanized nga mga lugar. Alright, so yan. Ang partiliwat itong mga labor sector. And before ito natin sunod nga ipapabati, I would like to acknowledge the President, Raymond Titong. Si kasamang Raymond Titong, ang station manager han Brigada Kabangkalang Negros, no? Negros Occidental. Oo. Naging kausa nato ninyo sang media training dito sa Cebu recently. Magka-roommate kami. Thank you very much, Raymond, for tuning in. Kumusta diha? Sa Kabangkalan o sa Negros. Nag-monitor ba mo? Onsa may mga kuan diha sa may mga pulso diha, sa ating mga kababayan dyan tungkol sa State of the Nation Address sa ating Pangulo. Alright, so next, aton gyapon ini pabati mga kasangkayan ano sa pag statement tikang kan Kyle Dumikel han katungod sa gyapon ini nga progressive nga grupo nga nagpabati gyapon nanira mga issues again duduso ngan gimpapadawagan hin siring man call to action labi na ito naton presenting administrasyon, ano? Adi Kyle Dumikel han katungod sinirangan Bisaya. Makitaan talaga naton na ang aton mga polisiya nga liha Pilipinas nagki-cater pa hiya ngadtuha imperialista nga Estados Unidos sa mga neoliberal nga mga polisiya. Ini nga K-12 ginbago ang aton education system ginbago ini itong tikanghan kan Noynoy Aquino nga ginbago niya tungod gusto niya ang mga estudyante maging cheap labor, maging mas ready kung sumulod na workforce. Pero makikita naton nga pera katuig nga implementation han K-12 amo ito naging usa nga epektohan han K-12 an illiteracy no han mga estudyante. Ngan kung babalikon naton kung karuyag naton nga mas maupay ang naton education, mas kailangan nga maging focused hiya kung ano ba talaga ang tinuod nga kinahanglanon ng mga estudyante. Tugangan ang pondo para mga estudyante nga diri sunod-sunod nga bawasan
ang budget para mga kaestudyantehan or edukasyon. Nga ni kaduha pa, ang mas pinaka-importante yan na ang ma-impeach or ma-convict na si Sara Duterte nga mawan pasimuno hini nga corruption hasulod bilang DepEd Secretary nga kanina na-mention na naton mga kaupod nga mga estudyante nga kung nahi-allocate ba ang funds hin maupay nahingadto kunta ini nga mga pasilidad no bisan nga diha hatakloban mas damo ang private na mga colleges kaysa state universities nga kadamhan na aton mga estudyante ginkukurian na talaga. So amo po ito na kung karuyag naton hin mas maupay nga edukasyon or education system, kailangan una talaga pamatian ni Marcos Jr. ang mga kabataan ngan usa sa mga panawagan ng kabataan ni impeach or i-convict na si Sara Duterte. Nga ni kaduha diri lang pahataason ang punto sa edukasyon pero i-implementar talaga hin maupay nga gamiton hin maupay ang punto sa edukasyon. Alright, so sa to Hikael Dumikil, hang katungod Sinirangan Visayas, Oh, okay, so atong pagpadayon mga kasangkayan, again, ito naton Monday edition ng Community Matters Podcast. After hearing hini nga mga statements, may napipirang mga issues nga worth reflecting upon, Worth reflecting upon. Siyahan ini nga pagtaga elektrisidad. No? For many families din side kay man kita nga tanan, din Eastern Visayas, electricity remains, di ba? One of the largest monthly household expenses naton, di ba? Kaalala ba ito naton mga monthly bill, di ba? Oo. In recent months, kita hataklob digital news has extensively reported on concerns involving transmission costs, line loss. Nga mo na mention niya na. Ang State of the Nation na katapos-tapusan na, Ini nga suna ni President BBM. Diba? And other factors contributing hiton pag uminto hining aton makabarayda niton kuryente. Consumers continue asking, kaya nung itong power rates hinataas man, no? What reforms are being undertaken, no? Nasa rin itong mga pagtagay-pira, na rin yung pagtagay-pira, kaya nung adiri na nababanta, adiri na nariripaso kung asa man itong baga number one na culprit ini, no? How can government protect itong ating mga consumers while ensuring itong reliable power supply? These are issues nga nagpapabilin itong importanteng public policy questions natin. So that's the first. Ikaduha, itong tubig. Tubig din Labi na din itong Leyte Metropolitan Water District. Water is one of the most basic public services, Yet, damo ito natin mga communities continue experiencing itong intermittent supply, low pressure, or inadequate service, Di nila kita maginarayaw, di takloban. So naton recent nga TDN special report, the water files, kung aton kuan ini, nagpapadayon pa ini. Gin-examine naton itong mga developments involving itong Leyte Metropolitan Water District. Water governance is not simply about infrastructure. It is about public health, economic development, and of course itong quality of life. Kada pamilya nga na-deserve talwas o safe nga reliable nga tubig. Ikatulo, edukasyon. Didan forum na gintagan gyapon inin doon
ang mga tagyakan. Yan ang gyapon, of course, sa State of the Nation Address. Education continues to be one of the strongest investments of government nga pwede mahimo. Mga school buildings continue facing challenges involving ito natin mga classrooms. Learning resources, internet connectivity, nga of course ito natin student welfare. So, edukasyon is not merely preparing students for employment. Di ba? Di rin lang panarabuan, kundi ginpaandam naton ini nga mga kabataan iton kabubuwason of future citizens naton. Ikaw pat, livelihood. Damo ito naton magtatrabaho, mga parang-oma, farmers, fisher folk, ini nga mga good thing nga mga entrepreneurs nga nagpapadayon pangita hin mas stable nga makukuhaan hin income. Eastern Visayas possesses enormous nga potential. Ani man na to? Very rich unta kita, no? Agriculture, tourism, labi na itong ecotourism, fisheries, renewable energy. Kaya ani balitaw tato niton ani ni in geothermal power plant, no? One of the biggest din Asia, no? If not, habugos sa kalimutan, may da kita pinakadako liwat nga solar farm, di dapalo, nga may da nilipahan sa Isidro Halite, under construction, dito Northern Samar, may da wind turbine something. Oros ini mga renewable energy. Pero amo ito. Diri kita direkta nga nakakabenepisyo ini. Creative industries, wari natin mga industriya. Mayada, andi di nga ni, nagsara na nga ni, ano? Usalad to din niya, didi Isabel, no? Nagsara na. Digital economy. Now the challenge remains translating hininga mga potential nga to in inclusive economic opportunity sa atin sa Visayas region. Baga diri pa ini na ano. Diri pa kita ini baga naapat. Now, aton taklong digital news mga kasakayan, our role is to dismiss legitimate public concerns. Ito na itong responsibilities to inform, to verify, pag-saysay, pag-explain, and to encourage meaningful public discussion. Whether concerns ito nga tika nga gobyerno, tika nga atong civil society, business sector, mga estudyante, mga magtatrabaho, or ordinaryo nga mulupyo. They deserve to be heard and examined fairly, no? Examined fairly. Iton sinisiring nga healthy democracy na depende nga dayton informed nga mga katawan, informed citizen. At in closing mga kasangkayan, as we conclude tonight's episode, no, para ito natin Community Matters Monday edition, yan ang adlaw nagpapahinom dumatot. Itong demokrasya does not begin and end with the State of the Nation Address. The real measure of governance, ada naton matatadaan, magkikita mismo aton mga komunidad, aton mga eskwelahan, aton mga hospital, didiha Eastern Visayas Medical Center. Sa ito nga dako naton nga basihanan. Our mga umanan at aton mga merkado, aton mismo mga panimalay, and in every family asking whether life is becoming better.
The zona represents hiton assessment iton gobyerno. Yan na ini nga forum, yan ang adlaw, presented another perspective. Tikang iton mga sektor han susidad. Ultimately, it is the Filipino people, no, nga nakaka-eksperyensya hindi nga mga realidad kada adlaw. Ani kita din ni Taklob Digital News, we remain committed to covering ini nga mga issues pinagin responsible journalism. Iton aton evidence-based reporting. Permanente naton inigin papaning kamutan. Ngan, of course, iton meaningful conversations nga naghahataging gahom poder iton aton mga community. Maraming salamat for spending your Monday evening with us. Patuloy tayo sa pagsuporta, kamatuoran, transparency and accountability. Aton mga lastly, aton mga viewers and mga followers, please follow itong Taklob Digital News on Facebook, YouTube, and LinkedIn, and aton mga digital platforms for continuing coverage itong mga issues, ano. Di rin ni pagtagasuna, ano ba pa nga mga istorya that matter din aton Eastern Visayas region. Ini Ruel Montes, nga nako nasiring, ang kamatuoran, amon siyahan nga pitad, ngantuin mas maupay, mahinyang nga komunidad. Good evening, stay informed, stay engaged, and always remember, itong TDN commitment, truth, community, impact. Maupay nga gabi, atong itanan.